Lahat po tayo nag-iisip ng paraan para matigil, mabawasan. Nangyari na ito dati nung sa pork barrel scam, tapos naulit ngayon pero 10 folds yata kung pagkukumparahin sa halaga. At dito mali-maletang pera ang nababanggit ng mga idinideliver kung daan-daang milyon. Iba-iba tulad nung suggestion na ibaba natin yung pera natin. I-demonetize na yung 1,000 saka yung 500. Yung pati yung 200 demonetize. Palagay niyo makakatulong yun, Sec? Makakatulong din, pero mas fundamental yung improve natin yung ating system, no? For example, hindi ko akalain na talagang ang may problema pa sa budget preparation pa lang di ba? Tsaka nabanggit ni Secretary Pangandaman na medyo kapos sila sa pag-evaluate ng projects na magaling sa mga ahensya, lalo na sa Department of Public Works and Highways. Medyo malungkot ako doon dahil pwede naman nila mag-request ng additional support during that period sa budget preparation. Parang project cost lang ba, no? Saka sa project monitoring and implementation, Anthony, no? So mag-improve din ang quality ng kanilang evaluation at makakatulong na ito. Malalaman na nila kung medyo problema ba ito, merong magkakaroon ba ito ng substandard project, etc. Ito naman sa monitoring, importante din kasi alam mo, pagka estudyante ka, let's say fourth year college ka sa mga state universities, pwede naman silang volunteer, bigyan lang sa konting fee para pagtulong sa ating gobyerno. Free tuition fee naman sila, so may kapalit naman na makatulong naman sila sa bayan. So they're more idealistic in terms of evaluating these projects, no? Tapos of course yung marami mga suggestion ngayon, tama yun, yung maging transparent na tayo sa BICAM, etc., etc. But in spite of all that, kung wala pa rin enforcement, saka conviction, mahirapan pa rin tayo. So it's a combination po ng system, good system po, saka good people to run. And it goes all the way to the leadership. Kung makakatulong ang ating Pangulo mismo, ay talagang seryoso sila, it can permeate all the way down po sa ating mga maliliit na ahensya.